Alright, so magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po muli sa ating maliit na channel. JNK po ang inyong abang lingkod, ang inyong kago na laging on the go. So panoorin naman natin mga kababayan at pag-usapan itong nangyari dito po sa Onaiza, May 4 na sobra pong nagkanda wasak-wasak mga kababayan. Ito po ay nangyari nung Sabado. Sabado lang at tayo po ay winater canon ng Chinese or ng PCG. Pero etong si Sara Duterte, mga kababayan, wala pa rin po tayong naririnig hanggang ngayon. At syempre, sa mga nangyaring ito, marami po ang kumundi na. Diba? Kinundi na po nila ang mga pangyayari, kinundi na po nila ang ginawa ng China dito po sa ating mga kababayan. Okay? Teka ho. Teka lang mga kababayan Inom lang ako tubig. Mapang yung tubig. Left, right. Hinamon ni Alright, so nagbabalik po muli ang inyong abang lingkod mga kababayan. So ito naman ang ating pag-usapan ngayon. Ito po yung mga nangyari dito po sa ating Onaiza May 4 noong Sabado na grabe po at may mga nasaktan. Sabi ko nga, sa pangyayaring ito, wala kang puso at hindi ka makapilipino kung hindi ka magre-react dito sa pangyayaring ito, lalong-lalo na kung ikaw ay mataas na opisyal ng ating gobyerno. Ani mo'y hinahagupit ng bagyo ang mga tauwang ito ng Pilipinas na sakay ng resupply ship na unay sa May 4. Ang iba nasusuka na sa tubig. Hindi biro ang pinsalang idinulot ng isang oras na pag-water cannon sa kanila ng dalawang barko ng China Coast Guard. Mahigit 10 sundalo ang nasaktan, 3 sa kanila nagtamo ng matinding sugat sa mata at ulo. Yan ang pinakamahirap mga kababayan. Yang magkaroon ka ng di ba, ng fracture, magkaroon ka ng sugat, lalo sa mata. Siyempre, pag mata ang tinamaan sa'yo, alam ko posible na ang mahirap dito, kung ang tumama sa kanila, di ba water cannon, malakas yung pressure. Baka mamaya, ang tumama doon, mga kababayan, ay yung mga nabasag na salamin doon sa barko. Mahirap po yun. Kung tubig din, masakit din yun. Kung rumekta sa mga mata mo, yung water pressure, alam naman natin kung gaano kalakas yan. At talagang yan ay makakapinsala po sa isang tao. Alam natin na yung hose na yan, na may lamang tubig, water cannon, kahit bakal, mga kababayan, kaya niyang yupiin. Yun pa kayang katawan natin, yung mata natin na napakalambot. Grabe Nung binugbugaan na kanya-kanya kaming cover. Sa kanilang namin alam may sugat nung nandun na kami, naka-cover na kami. Nabaklas na kasi lahat yung namin yung sa bridge. Kaya hindi na talaga kami makaiwas. Wasak ang Ayan tingnan nyo ang itsura, ang mga kababayan, di ba? Wasak-wasak po.
Ayan, ganyan ang nangyari. So ano pang magiging shield nila dyan? Papasok ang tubig, di ba? Papasok po yung tubig dito, dyan sa nakikita nyo na yan. Diba? Ala, grabe. Tingnan natin. Ayan, oh. Diba? Grabe, ganyan po yung pagkawasak. Siyempre, pag water cannon ka, pag nawasak yan, wala ka ng shield, papasok na dun sa loob. Wala ka na mapapagtaguan. Kahit na magtago ka dyan, tatamaan ka pa rin na tatamaan dahil sa lakas po ng pressure ng tubig. So, ang masaklap, mga kababayan, ayun na nga, yung mga kababayan natin, ilan yung mga nasaktan. At di ba, hindi malayong mangyari na baka sa susunod, mayroon ng mamatay dito sa mga pangyayaring ito. Yan po ang hindi natin matanggap. Talagang sobrang sakit sa loob. Sobrang sakit po ng damdamin ang nararamdaman ko dito. Bubong at mga dingding ng barko, basag ang salamin ng bridge. Oo, kita nyo, basag ang salamin ng bridge. Di ba? Bridge ba tawag doon o basta yung dingding? Mga kababayan, yung kanilang pinakadingding, yung mga dungawan dyan, basag, oh. Kita nyo naman. Dito yan eh. Sa area na to. Diba? Ayan, basag-basag yan. Kung yan ang tumama sa mga mata, bulag sigurado. Sira na rin ang radio communications equipment. Sa kabila nito, naihatid ang sakay na tao at supply sa BRP Sierra Madre. Ayon sa mapagkakatiwala, O, kita nyo, kahit na sabihin natin, mga kababayan, na ganun ang nangyari sa mga Coast Guard natin. Pero, wag ka ha, talagang itinuloy pa rin nila ang kanilang misyon, ginawa pa rin nila na maihatid ang resupply mission. Diba? Na ma-accomplish po yun, na makumpleto. So, hahangaan po natin ang mga taong ito, mga kababayan, naaatimba ng mga tao, kagaya ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno na hindi magsalita laban sa ginagawa po ng China na pambubuli sa mga kababayan natin. Na sila ay kipit balikat, mga kababayan. Tapos ngayon, sabi nga ni Rick Gergal, diba, inililipat lang ni Baste ang usapan sa droga para hindi pag-usapan masyado ang West Philippine Sea. Na sila dapat, ang kapatid niya na si BP Sara ay inaantay natin na magsalita dito. Even itong si Duterte, mga kababayan, mabuti na nga lang, ilang araw na lang ang aantayin natin. Magkakaroon din, o sabihin natin linggo, na magkakaroon din ng investigasyon tungkol sa mga nakapasok na Chinese national diyan sa PCG. Pero nyo, yung nangyari na to. Hindi po to biro, mga kababayan, napakasakit ng tamaan ng water cannon. Yung water cannon nga ng fire truck tinamaan ako niyan sa likod Lipad ako, mga kababayan. Yan pa kaya yung water cannon nila? Mas malakas ang pressure niyan. At baka mamaya, kung yan ay nakarekta sa'yo, diba, na wala nang ibang sumasalag, mas masakit po yan. Pwede mong ikamatay. ang source ng GMA Integrated News, ito na ang pinakamarahas na aksyon ng China laban sa Pilipinas at angka nito na harangin ang mga resupply missions sa Ayungin Shoal. Inatasan na ng Department of Foreign Affairs ang ating embahada sa China na maghain ng demarche o protesta sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Iginiit ng Pilipinas na walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at nasa continental shelf nito batay sa 1982 United Nations Convention on the Laws of the Sea na pinagtibay ng 2016 Arbitral Award. Sabi ng Totoo naman di ba? Nasa arbitral award na yung sinasabi ni Jason sa walang West Philippine Sea, ungas. Diba? Nabuhay ang West Philippine Sea para bigyan ng pangalan, mga kababayan, yung 200 nautical miles exclusive economic zone dahil mahirap nga po yun banggitin ng mga kababayan natin, lalong hindi ng mga nakapag-aral. Diyan, yung lalong-lalo na yung mga mangingisda natin. Tapos sasabihin walang West Philippine Sea, ang pinag-iawayan lang daw ay ang South China Sea. Magkano ba bayad sa'yo, Jason? Alam ko 1 million ang bayad ng SMNI sa'yo. Pero ang bayad kaya ng China, magkano? Diba?
Naman ng Chinese Embassy, dapat nang itigil ng Pilipinas ang paghahamon nito dahil handa ang China Coast Guard para dumipensa. Tinawag ng China Coast Guard na naaayon sa batas at Tingnan nyo mga kababayan tayo pa daw yung nagpo-provoke. Tigilan na daw ng Pilipinas yung ginagawa natin. 'Di ba? Dahil ito daw ay ginagawa lang daw nila yung kanilang nararapat na dapat gawin dahil pinapasok daw natin ang teritoryo nila. Ayun talagang teritoryo na yan. Ayon nga sa arbitral ruling, ito ay ginawad sa Pilipinas yung 200 nautical miles exclusive economic zone, pati yung 12 nautical miles. Diba mga kababayan? So paano magiging inyo yan? Pinapasok lang kayo ni Duterte dyan sa area na yan para mangisda. Tapos ngayon kayo na ang umaangkin. Yan ang ginawa mga kababayan. Yan ang ginawa ni Duterte. Pinapasok sila sa area na yan. Ang kapalit, ano ang kapalit? Diba? Umamin po yung isa sa mga Chinese o taga-China. Di ko alam kung sino yan. O unanimous, ang tawag dito, anonymous. Diba? Na tao, galing dyan sa China, na meron talagang ex-deal itong si dating Pangulong Digong at ang China. At ang kanilang usapan, papapasukin sila dyan para mangisda. In exchange, ang ating Coast Guard, mga kababayan, ipapayagan daw na magpunta at maghatid ng mga supply, di ba? Na tinatawag pong RORE, kapalit ng pangingisda nila. At eventually, nalaman na lang natin na itong China, itong mga Chinese Coast Guard na to, nakapagpatayo na sila dyan ng kanilang parang base na yun parang lunggana nila dyan di ba? Mga kababayan, yan lang. Kita nyo kung paano nila winalanghiya tayo, kung paano tayo niloko, at kung paano tayo naman pinagtaksilan nila Duterte. Tapos ngayon, kino-complain ng mga taong ito, ng China, ng Chinese Coast Guard, na tayo daw ang lumalabag, na tayo daw ang nagmamalabis. Ang kanila daw ginagawa ay implementation lang, di ba? Para tayo ay maitaboy sa pagpasok sa kanilang teritoryo, mga gago. professional ang kanilang mga hakbang. Pagbabanta naman ng Foreign Ministry ng China, dapat maging handa ang Pilipinas sa posibleng kahinatnan ng mga aksyon nito. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., China lamang ang naniniwala sa mga sariling pahayag nito. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Correct, mga kababayan. Diba? Alam naman, ang gusto nila pinitik ka na sa kaliwang tenga o kanang tenga. Tapos gusto mo, suntukin mo pa yung mukha ko. Pwede bang ganon? Hindi pwedeng ganon, mga kababayan. Ibang usapan to. At hindi rin nyo pwedeng sabihin, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, sila lang mabubusog? Hindi. Totoo yung sinasabi ko, hindi biro yon. Pag sinabing binato ng batuhin mo ng bato at babatuhin mo sila ng tinapay, tama yung biro gusto nila sila lang mabubusog? Kasi parang, eto yan. Binato ka ng something, matigas na bagay, tapos hindi mo sila gagantihan. Ang dating kasi sa akin yan, mga kababayan, di magugutom yung pamilya ng mga mangingisda natin. Diba? Di sila lang ang busog kasi malaya sila na nakakapalibot diyan. Yung mga Chinese dahil nga sa pinagbigyan ni Duterte. Dahil may kasunduan sila. At kung walang kasunduan na yan, hindi naman sila diyan mamimihasa Diba? Kaya tama lang yung sinasabi ni DND Secretary Gibo Teodoro, mga kababayan, na hindi pwedeng yung sinasabi nila ang susundin natin. Dahil ayon sa UNCLOS, ayon sa arbitral ruling, inaward sa atin yan Diba? Kahit anong mangyari, dapat ipaglaban natin yan. Hindi naman siguro pwede.
Joseph Morong, nagbabalita para sa Grabe mga kababayan, di ko talaga lubos maisip tong ano na to. buwang ito ng Philippine Navy na sakay ang resupply ship na unay sa May 4. Ang iba na susukan Grabe oh, wasak-wasak yung ano, wasak-wasak yung area oh. Wala nang pagtataguan, nipis na niyan eh oh. sa tubig. Ayan oh. Tubig pasok doon sa kabila, lumalagpas na doon sa kabila. Talagang matindi po yung nangyayari. Hindi biro ang pinsalang idinulot ng isang oras na pag-water cannon sa kanila ng dalawang barko ng China Coast Guard. Mahigit Di ba? O ayan, mga sugatan na yung kababayan natin. 10 sundalo ang nasaktan, 3 sa kanila nagtamo ng matinding sugat sa mata at ulo. Yan ang matindi. Yung sa katawan, okay lang yan, pero masakit pa rin sa katawan yan. Water cannon ka, hirap niyan. Eh, mas matindi pa yung sa mata, mga kababayan. Paano kung dalawang mata pa yan? Di ba, posibleng mabulag yan. Dahil mga salamin ang tumatalsik. Kung hindi man salamin, yung mga kahoy, mga kababayan, paano kung mga sharp yan? Di ba? Sobrang hirap niyan, ha? Talagang hindi natin pwedeng palagpasin ang bagay na ito.